Mahigit 2 buwan na nang ang paglilitis ay simulan. At sa panahon na yan, 2 grupo ang nabigyan ng napaka-importanteng tungkulin. Yan ang mag-usig kay Chief Justice Renato Corona at sa kabilang banda ay dumipensa naman sa punong maestrado. Ito ang paglilitis at mahigit 1 buwan pa bago ito muling magsimula. Magkakaroon ng palitan ng kaalaman at galing. Mapalad po tayo dahil ngayong hapon maghaharap ang magkabilang panig. Kaya tara na at makinig, manood dahil sa unang pagkakataon talagang maghaharapan ang 2 panig ng prosekusyon at depensa dito sa programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang biyernes ng hapon sa ating lahat. At mapalad po tayo ilang araw po bago po tayo mag-break for our Holy Week. At ito nga ang Semana Santa na taon-taon po nating talagang binibigyan ng importansya na bigyan po tayo ng napaka-rare na privilege to be with us today. Itong 2 panig na ito umuusig at dumidepensa para kay Chief Justice Renato Corona. Sila mismo ang magbibigay ng opinion nila sa mga issue na na-tackle dito sa impeachment trial na ito. Hindi po ang mga abogado, hindi po doon sa Senado, dito po sa ating programa. Ako po si Attorney Mark Astrodes. At ako naman po si Cathy San Gabriel, kaisa po namin sa paghahatid ng programang ito, ang PTV, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, 15 local radio stations at cable networks nationwide. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming www.ptv.ph. At Mark, mapalad nga tayo ngayong hapon dahil kasama natin at maghaharap dito sa ating programa ang depensa at ang prosekusyon. Sigurado, Cathy, magkaiba ang kanilang mga argumento. Importante pong marinig natin ang bawat panig. Hindi po pwedeng isang banda lamang dahil ang hihimayin at titimbangin ng ating mga maestrado sa Senado, yung ating mga tinatawag na Senate judges or Senator judges, ay hindi lamang sa isang partido. Kaya importanteng marinig natin para matanggap natin at maintindihan ang kanilang magiging desisyon. At Mark, mapala din tayo at makakasama natin ngayon sa ating audience para magbigay ng kanilang kuro-kuro at upang mabigyang linaw din ang kanilang mga katanungan ang mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan mula sa Trinity University, PUP, UST, TIP, Laguna State University at PCU. Cathy, sinabi na yata ng magkabilang panig na ceasefire daw po muna sila para we could all contemplate at magnilay-nilay nga po tayo dito sa ating parating na Holy Week. Pero ngayong hapon, hindi po pwedeng ceasefire dahil yung opinion ng ating mga kababayan, opinion po nating lahat, mahalaga po para sa resulta nitong nagaganap na impeachment trial na ito. At Mark, tiyak na magiging mainit at interesting itong palitan ng mga ideya at kuro-kuro mula sa prosekusyon at depensa dito sa impeachment case laban kay Chief Justice Corona. At para po natin makilala ng mas mabuti itong prosekusyon at depensa, panoorin po natin itong ginawang video ng aming kasamang Nikki Baluyot Jimenez para po sa ating lahat. Matapos ang 8 linggong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona,
Holy Week break muna ang mga senator judges. Gagamitin daw nila ang panahong ito di lamang para magtika, kundi para pag-isipan na rin ang mga ebidensyang ipinisinta ng prosecution at defense. Samahan niyo ako at himay-himayin natin ang lakas at kahinaan ng bawat panig. 26 na araw na nagpresenta ang prosecution panel para sa Article 2, 3 at 7 ng impeachment case. Ang depensa naman ay nasa 8 araw pa lamang ng kanilang pagpresenta. Ayon kay Lodin Amado Valdez, ang pinakamatibay na lakas ng prosekusyon ay ang matinding suporta ni Pangulong Aquino. Yung sa prosecution is strong in the sense na it is backed up by the President of the Philippines sapagkat napakalaki ng support ng taong bayan. He's elected on the issue of governance. Ang gagawin lang nila is to be able to deliver the message. And they were able to do that. Malaking bagay din daw ang mga naipakitang ari-arian ng mga korona sa ilalim ng Article 2 sa kabila ng pagbabawas nila ng mula 45 properties sa 21 na lamang. Ang paglalabas ng mga bank accounts si Corona ay nag-iwan din ng mabigat na impresyon sa publiko na merong ginawang kaduda-duda si Chief Justice Corona. Stronger point nila yung Article 2. Kasi yung Article 2, sa tingin ko, hindi lang SALN yan kundi ando dun yung, as far as the people are concerned, yung disproportionality nung mga properties na na-acquire niya, saka yung income niya, that is always in the mind of the people that it has to be explained. Ilan naman sa mga sinasabing kahinaan ng prosekusyon ay ang di madali ang pag-file ng impeachment complaint na nagresulta sa kakulangan sa malinaw at komprehensibong articles of impeachment. Mas mainam daw sana kung naisama dito sa mga aligasyon ang nakaw na yaman, bribery o panunuhol at korupsyon. Kung hindi daw minadali, sana'y nagkaroon pa ng panahon ng prosekusyon para mangalap ng ebidensya para mas marami pa silang naipresenta. Hindi rin daw nakatulong na kinakalawang na sa litigasyon ang mga public prosecutors. Yung kanilang unfamiliarity with the rules dahil natural inherent difficulty naman yan kung hindi ka masyado nagpa-practice, you are not really familiar with the rules. But in the end, nagawa naman nila yung dapat nilang gawin. Hindi daw nakapagpakita ng convincing evidence ang prosekusyon na walang kakayahan ng mga anak ni Corona na bumili ng mga properties. Kahinaan din daw na hindi sila nakapagpresenta doon sa aligasyon ng Article 3 tungkol sa pakipag-usap sa mga may kinalaman sa mga kasong nakabimbin sa korte at sa kaso ng plagiarism laban kay Justice Mariano del Castillo. Hindi din nakatulong na hindi napatestigo ng prosekusyon si Justice Lourdes Sereno ukol sa Article 7 o ang pagpapasya sa temporary restraining order sa whole departure order kay dating Pangulong Arroyo. Sa panig naman ng depensa, malaking bagay daw na hasang-hasa ang mga defense lawyers sa mga paglilitis. Ang pagpili kay Defense Lead Counsel Serafin Cuevas ay malaking puntos dahil dati siyang Associate Justice ng Korte Suprema at di matatawaran ang kanyang karanasan sa litigasyon. I think whether ma-acquit o ma-convict si Chief Justice, ang maraming tao ang sasaludo doon sa depensa sapagkat they tried at talagang ginagawa naman nila yung magagawa nila within the rules, within the limits ng tinatawag na trial advocacy and trial technique. Ginagawa naman nila yung tungkulin nila. Kaya sa tingin ko, si Chief Justice is given the right effective defense at the due process is being served by having good lawyers. Magaling din daw sila sa pag-object at paggamit ng teknikalidad. Puntos din daw para sa depensa na napatestigo nila ang budget officer ng Supreme Court ukol sa sweldo at allowances ni Corona. Ang kanilang kalamangan ay marami pa silang panahon para mapaghandaan ang pagkalap at pagpresenta ng ebidensya. Malaking kahinaan naman daw ng depensa ang hindi pagtawag sa witness stand kay Mrs. Cristina Corona para matanggal ang pagdududa na may tinatago ang punong maestrado. Malaking question pa rin daw ang dollar account ni Corona na hindi pa naipapaliwanag hanggang ngayon. Defense will have to exert extra effort para mapawi yung duda ng
ng taong bayan dun sa aspeto na yan. Dahil as far as the taong bayan is concerned, it's not this mere mechanical compliance, filling up the SALN forms. Hindi yun kundi naiintindihan nila na ang purpose ng SALN para makita talaga kung yung on a year-to-year basis, kung lumalaki yung kabuhayan nitong public official na hindi naman ma-justify ng income niya for that year. Handicap naman para sa depensa na mababa ang popularity rating ni Corona. Mahalaga raw na maipakita na may integridad, katapatan at transparency si Chief Justice para mawala ang pagdududa laban sa kanya. Si Chief Justice Renato Corona inaakusahan ng pagtaksil sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon. Dahil hindi lamang mga senator judges ang huhusga, kundi pati ang publiko, mahalaga ang patas na pagtimbang sa bawat panig. Para sa Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Patas na pagdimbang sa bawat panig, importante po yun. Importante kay Ms. Nikki Baluyot Jimenez. Nagpapasalamat din tayo sa kanyang main resource person, Dean Amado Valdez. Pero ang ating mga panauhin sa araw na ito, may sarili po silang interpretasyon, may sarili po silang argumento hinggil sa mga usapin na siyempre nakita natin at napakinggan natin dito sa nagaganap na impeachment trial. Full force po, uunahin po natin pakilala ang panel po ng depensa at narito po sila lahat. Yung mga main spokespersons na napapanood nyo araw-araw, Attorney Rico Quicho, Attorney Karen Jimeno, at syempre Attorney Tranquil Salvador III. At kasama po natin, galing naman po sa prosekusyon, Attorney Jose Justiniano, isang private prosecutor, at syempre umuupong kinatawan ng House of Representatives, Representative Erin Tanyada ng prosecution team. Magandang hapon po. Okay, I will try to be chronological with the issues this afternoon. Sisimulan po natin dun sa mga usapin nung nagsimula po ang trial at susuyurin po natin hanggang po makarating tayo dun sa pinakahuling araw ng impeachment trial until we went on a break dahil kailangan magbakasyon for the Holy Week break ang Senado. Simulan ko po dun sa question kay Congressman Tanyada. Ang sinasabi ng maraming congressman ng ating mga kababayan or akusasyon po sa inyo na parang minadali daw po ang pag-file ng impeachment complaint. Mukhang hindi daw po napaghandaan. Para sa inyo, ano po ang yung kalidad or quality nung final ninyong impeachment articles nung kayo po ay umakyat sa Senado? Well, unang-una kailangan natin paliwanag, no? Merong ilang modes sa ating saligang batas kung paano pwedeng umpisahan itong impeachment complaint. Yung isang mode, if you get 1/3